Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nagtipon ng mga mangingisda mula sa Bataan, Bulacan, Cavite at National Capital Region itong Martes, July 30 upang manawagan ng tulong sa pamahalaan. Ito'y kaugnay ng pinsala ng oil spill sa kani-kanilang probinsya mula sa lumubog na tanker sa Bataan. Sa ulat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, nasa 11,000 na mangingisda sa Bataan at 8,000 sa Bulacan ang lubhang naapektuhan ng oil spill. Sa ngayon ay hindi pa rin matukoy ng pamahalaan ang lawak ng pinsala ng oil spill, lalo na sa industriya ng pangisdaan. Tinatayang aabot sa 83.8 milyong piso bawat buwan ang pagkalugi sa kita sa Bataan, 63 milyong piso sa Bulacan at 7.6 milyon sa Pampanga kung hindi agad maagapan ang pagkalat ng tumagas na langis. Gobyerno, wala naman din pong pinapabot sa amin na abot sa tulong. Kaya, gutom pa rin po kami mangingisda. At isa pa, ang Coast Guard, binabawalan kami lumaot. Ano po mangyayari sa amin pagka binawalan nila kami lumaot? Ano papakain namin sa pamilya namin? Eh di wala, pare-pares na lang po kaming gutom, ganon. Kaya sana nga po, mabigyan pansin ng gobyerno. Not that easy to give alternative livelihood to the fishermen. Ang tingin ko pinakamagandang gawin talaga yan is the fuel subsidy para makalayo sila o makapunta sa ibang lugar to continue their catching fish and delivery to the market. Samantala, tiniyak naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na magbibigay ng subsidy ang pamahalaan sa mga apektadong mangingisda. Hataw Balita ngayon. Na-postpone kahapon July 30 ang isasagawasan ng siphoning operations o pagsipsip sa 1.4 million liters na langis na karga ng lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan dahil hindi mano natapos selyuhan ang lahat ng valves ng nasabing barko. Matapos ang ilang oras, iniulat ng Philippine Coast Guard na nagawa na ng kanilang salvage team na maselyuhan ang ilan sa mga ito na nagkokontrol ng pagtaas ng industrial fuel oil. Ipagpapatuloy aniya ng mga otoridad ang siphoning operations ngayong araw ng Miyerkules, July 31 kung wala nang magiging problema sa lumubog na barko. Batay sa obserbasyon mula sa aerial surveillance, minimal na oil sheen din ang nakita sa baybayin ng Metro Manila, Cavite, Bulacan at Pampanga. Gayunpaman hindi ligtas para sa paglangoy at pangingisda ang tubig dagat sa ilang barangay ng Limay dahil bumagsak ito sa water quality test ng Department of Environment and Natural Resources. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Senate leadership na susuportahan nito ang mungkahing maghain ng bagong kaso laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo dahil sa hindi pagsipot sa investigasyon ng Senado. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, sakaling irekomenda ng Senate Committee on Women na maghain ng reklamong paglabag sa Article 150 ng Revised Penal Code na disobedience to summons o hindi pagtugon sa pagpapatawag ng Kongreso at Constitutional Commissions, aatasan nito ang Legal Department ng Senado kung sino ang maaaring maghain ng reklamo. Maaari anyang si Senate Sherwin or Senadora Sherwin Gatchalian ang maghain ito o kung sino man ang mayroong personal na kaalaman kaugnay ng hindi sinunod na subpoena. That is part of the recommendation. Then we will ask legal to look into it kung sino yung pwedeng maghain ng complaint affidavit na empleyado ng komite. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni Solicitor General Menardo Guevara na hindi pwedeng pigilan ng pamahalaan ng Pilipinas ang International Criminal Court o ICC na mag-imbestiga sa mga personalidad na umano'y sangkot sa drug war killings ng Duterte administration. Sa isang pahayag, sinabi ni Guevara na hindi maaaring harangin ng ICC kung nais nitong mag-interview sa mga persons of interest, mapa-online o face-to-face, basta mayroong consent.
Gayunman, nilinaw ng OSG na hindi makikipagtulungan ang pamahalaan ng Pilipinas sa isasagawang investigasyon ng ICC kaugnay sa controversial na war on drugs. Sa nakaraang social media post ni dating Senador Antonio Trillanes, ibinahagi nito ang isang manong dokumento mula sa ICC kung saan pinangalanan sina Senator Ronald Bato de la Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde, ex-CIDG Chief Romeo Karamat, former National Police Commissioner Edilberto Leonardo at dating PNP Intelligence Officer Eliazar Mata bilang sa mga suspects sa war on drugs ng Duterte administration. Hataw Balita ngayon. Nakatakdang bigyan ng Estados Unidos ng $500 million na halaga ng military aid ang Pilipinas. Ito ang inanunsyo kahapon, July 30 ni United States Defense Secretary Lloyd Austin at U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa isinagawang 2+2 ministerial meeting kasama ang kanilang counterparts na si Defense Secretary Gilbert Teodoro at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Gagamitin ang nasabing grant sa modernization program ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas at Philippine Coast Guard. Nanggaling ang naturang pondo sa National Security Supplemental ng Amerika na ipinasa ng US Congress. Bukod sa $500 million, mayroon ding $128 million na ilalaan sa development ng EDCA sites sa Pilipinas. Ayon naman kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, gagamitin ang pondo sa pagpapalakas ng seguridad ng Pilipinas, kabilang na ang aspeto ng cybersecurity. Today, as you heard, Secretary Blinken and I announced that we are poised to deliver a once-in-a-generation investment to help modernize the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard. We're working with the U.S. Congress to allocate $500 million in foreign military financing into the Philippines. The priorities will be laid down in the security sector assistance roadmap. Naturally, a lot of our inherent hardening capabilities are included, like cyber capabilities and the like. These and all the EDCA investments will serve to secure the Philippines' credible deterrent posture. Hataw Balita ngayon. Binigyang diin ng mga kinatawan ng Estados Unidos ang pagnanais ng kanilang bansa na palakasin ang alyansa nito sa Pilipinas sa susunod na 4 na taon. Sa isinasagawang pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Martes, July 30, sinabi ni U.S. Department of Defense Secretary Lloyd Austin na marami nang nagawa ang alyansa ng dalawang bansa sa ilalim ng administrasyon ni President Joe Biden. Ipinagmalaki naman ni PBBM ang magandang working relationship ng Pilipinas at Estados Unidos na nagbigay daan para mabilis na makaresponde ang parehong bansa sa mga sitwasyon sa rehiyon. Personal ding nakiramay ang US sa mga naging biktima ng nakaraang bagyo at habagat. Again, it's been a great 3.5 years, and I look forward to another 3.5 or another 4 in building, strengthening this relationship. Let me just start by sending our deepest condolences to all of the victims of the recent typhoon, and to say again, anything we can do to be of assistance, we welcome doing that. I am always very happy that these communication lines are very open, so that all the things that we are doing together, in terms of our alliance, in terms of the specific context of our situation here in the West Philippine Sea and in the Indo-Pacific, are continuously examined and re-examined, so we are agile in terms of our responses. Hataw Balita ngayon. Inihayag nitong Martes, July 30 ng Department of Public Works and Highways o DPWH na malaki ang maitutulong ng Flood Control Master Plan sa oras na makumpleto ang mga proyekto sa ilalim nito. Sa pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang kahapon, tinalakay ng kagawaran na inasahang 70 to 80% na baha sa NCR ang mababawasan sa oras na matapos ang implementasyon ng naturang plano kung saan bahagi nito ang pagsasaayos ng drainage system.
Bunsod nito, inihahanda na ng DPWH at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang Comprehensive Drainage Master Plan na layong baguhin o i-rehabilitate ang drainage system sa Metro Manila. I think 70-80% will be able to the flooding problems in Metro Manila. Yes po, yes. I think this is the master plan that we are implementing. I think wala pa naman pagbabago. I think the components that were laid out in the master plan are still there. There was a study done before na yung drainage system, internal drainage system of Metro Manila, yung mga maliliit na pipes so, dito, is already about 30% efficient. No? 70% of the internal drainage of Metro Manila is silted sa mga basura and other things. No? So this need to be rehabilitated and upgraded. Umapila si Vice President Sara Duterte sa mga supporter nito na maging mapagmatyag at tumulong sa pagbabantay sa seguridad ng kanyang pamilya kasunod ng ginawang pagbawi ng security details. Samantala, mas pinili namang manahimik ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbilla kaysa sagutin ang open letter ni BP Sara. Si MJ Vasquez humahataw. Hataw Balita ngayon. Isang araw matapos maglabas ng open letter si Vice President Sara Duterte kay Philippine National Police Police General Romel Francisco Marbil, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na internal itong pag-uusapan ng kanilang hanay bilang respeto sa pangalawang Pangulo. Nakiusap din si Fajardo na sana ay huwag nang idamay ang pambansang pulisya sa anumang issue sa politika. Kung ano man po yung laman po ng open letter po ng ating Vice President, we rather address this internally po. Again, out of respect po sa ating Vice President, sabi nga ko nga po, ang mismong ating Chief PNP ang nakiusap na nahayaan na lang po nating magtrabaho yung ating mga pulis. Magugunitang noong Lunes, naglabas ng liham si VP Sara para kay General Marbil na nag-aakusa rito ng political harassment at pagsisinungaling kaugnay ng pagbawi sa 75 police personnel sa kanyang security detail. Sinabi ni VP Sara na targeted maneuver ang hakbang dahil sakop ng relief order ang mga pulis na matagal na niyang security escorts at nagbantay din sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Paliwanag naman ni Fajardo, ni-recall ang police escort sa ilang individual kasunod ng isyo sa moonlighting o illegal na racket ng ilang pulis. Bukod sa police force augmentation, ay isinailalim din aniya sa refresher training ang binawing security escorts. First week po nung July ay winidraw po at ni-recall po yung mga security personnel po. Kung matatandaan nyo ma'am, nagkaroon ng issue. May mga nahuli po tayo ng mga pulis na nagmumoonlight. So immediately ang ginawa po ng director ng PSPG noon ay ni-recall po lahat po ng mga pulis po natin nagre-render ng protective security doon po sa mga authorized individual, including po doon sa mga government officials. And nung ni-recall po sila, pinasailalim po sila doon sa mga refresher training. May natitira pang 45 PNP personnel sa security team ni Vice President. Pero ayon kay VP Sara, ipababalik na rin niya ito sa PNP para makatulong sa kanilang operasyon. Kasunod nito, nananawagan si VP Sara sa supporters nito na tumulong sa pagbabantay sa seguridad ng kanyang pamilya laban sa anumang banta ng karahasan. Sinabi rin niyang hindi dapat mag-alala ang kanyang supporters at mga kaalyado dahil kaakibat ang panganib sa buhay ng public official. Pero nagpapasalamat siya sa pagmamalasakit para sa kanyang seguridad. Samantala, may pasaring naman kay PNP Chief Marbil, ang kapatid ni VP Sara na si Davao City Mayor Baste Duterte, kaugnay ng pagbawas sa security detail ng Vice Presidente. Tanong ni Mayor Baste, kung kulang sila ng tauhan ay bakit sa security detail ni VP Sara pa hinugot ang kinakailangan nilang pulis? And they're stating that they need more men, they need to recall because they needed more bodies. Nga naman, sige, 75 ni kabuok, di ba? 75 year. Pagbutan niyo mo sa tanang
Estasyon ng there is a tibuok Pilipinas ba kuha na ni kag isa kada syudad, kuha na kag isa kada stasyon, kuhaon yun nimo dito mismo sa 75 ka buok na sa Vice Presidente. So are you that Una nang nanawagan ang mga kaalyado ni VP Sara na sina Senators Ronald De La Rosa at Bongo sa mga dating kawani ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na mag-volunteer para protektahan si VP Sara. Nananawagan din si Presidential Sister Amy Marcos na ibalik agad ang security ni VP Sara dahil hindi dapat makompromiso ang kanyang seguridad bilang pangalawang pinakamataas na elected official sa bansa. MJ Vasquez, humahataw sa balita ngayon. Sa kabila na nakitang sample ng langis o oil sheen na nakuha malapit sa construction site ng New Manila International Airport sa Bulacan, tiniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 3 na hindi dapat magalala sa pagkain ng isda at iba pang lamang dagat sa lugar ang mga residente dahil ligtas pa rin umano itong makain. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3 ang issue na posibleng kontaminado ng langis ang mga isda at lamang dagat sa riyon. Kasunod ito ng pagkakadiskubre ng langis na nakuha ng Philippine Coast Guard malapit sa construction site ng New Manila International Airport sa Bulacan. Based dun sa ginawa naming sensory analysis na yung sensory analysis po kasi yung pong isda, kukuha kami ng sample. Aamuyin po yun ng ating may mga kasama tayong magaling naka-assign sa mga pag-amoy ng mga isda, and then pagyayari po nito lulutuin po ay titignaban din po nila. So ibig sabihin, inamoy na nila, kinain pa nila, wala po silang naamoy at nalasa ang langis doon sa ating mga isda. Ayon sa Provincial Bulacan Environment and Natural Resources, ipinasuri na nila ang ilang sample ng isda sa Department of Science and Technology upang suriin kung kontaminado ng langis. Sa ngayon, wala pa kaming nakikitang oil slick na malaki Mga spots lang to at saka yung oil sheen na hindi kami sigurado kung galing nga sa MT Terranova. Then nag-submit kami ng sample sa DOST. Meron sa mangrove area, doon sa Eco Park ng mangrove sa malapit sa airport. Kaya hindi kami sigurado kung galing sa MT Terranova yun. So kumuha kami ng sample. Ito ang Bakawan, malapit sa construction site ng ginagawang New Manila International Airport. Hanggat di lumalabas ang pagsusuri ng DOST sa nakitang oil sheen. Ayon sa Benro, walang dapat ikapangamba ang publiko. Tiniyak naman ng Benro na nakahanda sila sakaling makarating sa Bulacan ang pinangangambahan na oil spill sa Bataan. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Isa ang Mandaue City sa mga lugar sa probinsya ng Cebu na binabaha tuwing panahon ng tag-ulan. Kaya naghahanda na ang Disaster Risk Reduction and Management Office ng lungsod sa pagtama ng La Nina. Lalo't mayroon itong sapa na may malaking tsansa ng pag-apaw kapag malakas at walang tigil ang ulan. Si Gladys Tuabi, humahataw! Hataw Balita ngayon. Hindi na bago sa mga residente sa Mandaue City, Cebu ang baha tuwing tag-ulan. Ngunit abala pa rin ang dala nito at maaari pang magdulot ng panganib sa mga residente na nakatira malapit sa binabantayang Butuanan River at Mahiga River. Before I talk about the kaning mga preparedness plans and mitigation, etc. Atong tan-awon nga ang Mandaue is 94% according to our comprehensive land use plan, 94% flatland ang Mandaue. Ayon kay Emmanuel Crucio, ang environmental planner ng Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Office, malaki ang tsansa na umapaw ang Butuanan River kapag higit sa 2 oras na walang tigil ang malakas na ulan.
Bilang paghahanda sa epekto ng La Nina, naglagay na ang lungsod ng mga early warning system, lalo na sa mga binabantayang ilog upang mabilis na ma-monitor o makita ang pagtaas ng tubig at agad makapagresponde at makapagsagawa ng paglikas kung kinakailangan. Tuloy-tuloy din ang isinasagawang training sa kanilang emergency response team hinggil sa contingency planning at hazard mapping. May ibinibigay ding training sa mga barangay at komunidad para maihanda ang bawat isa sa panganib na posibleng idulot ng malakas na pag-ulan. 4 years ago, ang gisugdan o himo ang katong master drainage plan. And then from there, ang mga drainage o mga flood mitigating projects dito naka-base. So in fact karon naatay along Butuanon River na ay flood prone slope protection kay kung muawas ang Butuanon maglisod man og kuan sagang ang mga communities along the river. So ongoing na siya. Unya katong mga drainage ng mga karaan ng mga drainages ipang kuanan gipadayon na sa city engineering. In fact naapoy mga gipang-assess na nila nga mga drainage kani mga projects nga gibuhatan og bag-o nga drainage lines. Bukod dito, patuloy ang ginagawang paglalagay ng slope protection sa bahagi ng Butuanon River. Inihahanda na lamang ng lungsod ang mga informal settler na posibleng maapektuhan nito. Ang proyektong ito ng Mandaue City ay naglalayong maiwasan ang pag-apaw ng Butuanon at Mahiga Creek at mabawasan ang pagbaha sa mababang lugar ng lungsod. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Umabot sa mahigit 2.4 million pesos na halagaan ng marijuana ang nadiskubre at sinunog sa probinsya ng Benguet nitong July 29. Patay sa ulat ng Regional Operations Division, ang isinagawang operasyon ng madiskubre ng mga operatiba mula Kibungan Police Station, Benguet Provincial Drug Enforcement Unit, Regional Intelligence Division at PIDEA CAR ang dalawang plantasyon ng marijuana sa Barangay Poblasyon, Kibungan. Natagpuan ang 20,000 grams ng dried marijuana leaves with fruiting tops sa 20 pieces ng fully grown marijuana plants na may standard drug price na 2,404,000 pesos. Lahat ng nadiskubring marijuana plants ay binunot at sinunog ng mga operatiba matapos ang kaukulang dokumentasyon habang patuloy ang pag-iimbestiga upang matukoy ang mga marijuana cultivator sa nasabing lugar. Inilabas ni United States President Joe Biden ang 3 proposals noong Lunes para sa reforma ng Supreme Court. Hinimok nito ang Kongreso na ipasa ang panukalang batas ukol sa paglimita ng termino ng mga hukom at makapagtakda ng ethics rules para sa kataas-taasang hukuman. Ito ang humahataw na balita ni Jazz Masakayan. Hataw Balita ngayon. Nagbigay ng proposal ang Pangulo matapos maglabas ng mga desisyon ang Korte Suprema sa mga issue ng abortion, higher education at federal regulatory power. Una sa nais ng presidente ay tanggalin ang lifetime appointments ng mga miyembro ng Supreme Court at gawin lamang na 18 years ang limit nito. Maghahalal din ang Pangulo ng bagong hukom kada 2 taon na magsisilbi ng 18 taon. Pangalawa ay ang binding code of conduct sa korte kung saan kailangang ihayag ng mga hukom ang mga regalo, umiwas sa gawaing politikal at hindi sumama sa mga kasong mayroon silang conflict of interest, kabilang ang kanilang mga asawa. Ang ikatlong reforma naman ay isang pag-amyenda sa konstitusyon na walang presidente ang immune sa prosecution para sa mga krimeng nagawa habang nasa pwesto. Ito ang sagot ng presidente sa ruling ng Supreme Court na hindi maaaring usigin si Trump sa mga ginawa nito sa White House. Mangangailangan ang mga ito ng aksyon mula sa Kongreso ang naunang 2 reforma kaya maaaring hindi ito maipatupad bago siya umalis sa pwesto sa Enero.
Malaki rin ang kailangan gawin para amyendahan ang konstitusyon at kailangan ng suporta ng 2/3 sa White House at Senate o ng state legislature. Kailangan din itong ratipikahan ng 3/4 sa state legislature. Jazz Masakayan, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagsagawa naman ng kilos protesta ang mga residente ng Venezuela sa paglabas ng resulta ng presidential election sa bansa. Sinasabing ang resulta ng eleksyon ay nabahiran umano ng daya at panluloko. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita. Si Oralyn Quijano live. Hataw Balita Ngayon. Hello Oralyn, kumusta na kayo dyan? Kailan ba isinagawa ang kilos protesta ng Venezuela? Good afternoon, Marie. Nagsagawa ng kilos protesta ang daang-daang tao sa iba't ibang syudad ng bansang Venezuela. Kasunod ito ng opisyal na deklarasyon ng Electoral Authority kay President Nicolas Maduro bilang nanalo sa hala na sinasabi ng oposisyon na nabahira ng pandaraya. Sa nasabing election result, itataktang magkakaroon si President Maduro ng isa pang 6 na taong termino bilang Pangulo mula 2025 hanggang taong 2031. Kabilang sa mga lokasyon ng protesta ay ang Petare area, isa sa pinakamahirap na lugar ng capital, at ang Presidential Palace na Miraflores. Itinumba naman ng ibang mga demonstrador ang statue ni Hugo Chavez, ang predecessor ni Maduro, habang sumisigaw at pinupunit ang kanyang campaign posters. Dineploy naman ang mga pulis sa lungsod at ang mga miyembro ng National Guard ay nakitang nagpapaputok ng tear gas upang ikalat ang mga demonstrador. Samantala, ayon sa oposisyon, ang mga bilang na kanilang nakolekta mula sa campaign representatives mula sa polling centers ay nagpapakita ng pagkapanalo ni Edmundo Gonzalez laban kay Maduro. Sa kasalukuyan, hindi pa naglalabas ang National Electoral Council o CNE ng mga bilang mula sa bawat isa sa 30,000 na mga istasyon ng botohan sa buong Venezuela. Dahil dito, nananawagan ang mga Venezuelan para sa higit na transparency sa kanilang bansa. At yan ang latest update. Balik sa'yo, Marie. Alam mo, Oralyn, this weekend, aktibo talaga ang mga Venezuelans kahit dito sa Texas. Pero ano naman ang naging reaksyon ng foreign leaders sa nangyayari ngayon dyan naman sa Venezuela? Oh, Maria, it's really a topic of discussion, especially now there's multiple elections going on and we're anticipating din dyan sa Amerika, yung election din. Kaya yung mga foreign leaders actually have urged Venezuela to release yung buong breakdown ng election results. At ang nagsalita na nga rin, Marie, yung spokesperson ni United Nations Secretary General Antonio Guterres, na nananawagan siya again for complete transparency at timely publication ng election results with the breakdown bawat polling station. At nanawagan rin siya sa mga iba't ibang political leaders sa Venezuela na patuloy na manatili ang kapayapaan sa area nila and to ask their supporters as well for to be able to resolve the issue peacefully. Marie. Oralyn, mahirap talaga pag ang usapan ay botohan o eleksyon. Pero sabi nga sa Miss Universe, we ask for world peace. Salamat, Oralyn Quijano, mula naman sa Toronto, Canada. Hataw Balita Ngayon. Hindi bababa sa 73 na individual ang nasawi sa Wayanad landslide, bunsod ng malakas na pag-ulan sa southern India. Ito ang humahataw na balita ni Aksi Salem. Hataw Balita Ngayon. Nagresulta ang malakas na pag-ulan sa katimugang India ng mga pagguho ng lupa. Naging sanhi ng pagkasawi ng nasa 73 mga individual at higit sa 70 naman ang sugatan at posibleng mga karagdagang mga biktima na naanod sa Chalya River. Ang mga pagguho ng lupa sa distrito ng Wayanad ng Kerala ay sumira sa maraming bahay, isang tulay at mga kalsada. Nagdulot naman ang malakas na pag-ulan noong Lunes ng pagbagsak ng lupa sa mga burol na nagresulta ng pagragasa ng makakapal na putik at malalaking tipak ng mga bato. Tumitil ang mga pagguho ng lupa ng nasa 73 residente at nag-iwan ng nasa 100 pamilyang stranded, habang hindi bababa sa 250 individual naman ang nailigtas ng mga opisyal ng estado.
Ayon sa Kerala Press Secretary ni Chief Minister Pinarayi Vijayan na si PM Manoj, mahigit 50 bangkay ang natagpuan sa isang ilog, ngunit wala pang eksaktong bilang ng mga nasawi ang naiulat hanggang sa ngayon. Makikita sa ilang mga footage na hirap ang mga rescue worker sa pagsagip ng nasa tinatayang 350 pamilyang apektado dahil sa makakapal na putik at malalaking tipak ng batong nakaharang sa mga apektadong lugar. Nagtulong ang pinagsanib na pwersa ng Indian Air Force at Army upang muling itayo ang isang tulay na nawasak ng tubig baha na nangangailangan ng agarang pagsisikap sa pagsagip mula sa lahat ng mga ahensya. 3 landslide ang naganap sa Mundakay Estates na naging dahilan ng pagkawasak ng isang tulay, nagdulot ng pagkatrap at pagkasawi ng madami. Samantala, nagpahayag naman ng pakikiramay si Prime Minister Narendra Modi at nangako maglalaan ng nasa 1,850 pounds na financial assistance sa mga apektadong pamilya. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ating latest satellite images, makikita natin ang patuloy pa ring pag-iral ng southwest monsoon o habagat, partikular na sa kanlurang bahagi ng northern and central Luzon. Bagamat nakikita nga natin na humihina na itong southwest monsoon. Magdadala pa rin ito lalo na ng mas malaking chance ng mga thunderstorms sa may kanlurang bahagi ng Luzon, habang ang lalabing bahagi ng bansa ay patuloy na makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Pansinin po ninyo dito sa may northeastern part ng bansa, halos walang masyadong kaulapan. Halos meron po diyang high pressure area ngayon kaya sa mga kababayan natin, lalo na sa may Cagayan Valley region, inaasa natin medyo mainit na panahon yung mararanasan sa tanghali, pero posible pa rin yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Posible din yung mga pag-ulan ng mga pulupulong pag-ulan dito sa may Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan nga, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area. Posible hanggang sa weekend malit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. Dahil dito, inaasahan natin hanggang sa mga susunod na araw, posible po hanggang weekend, mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Posible din yung mga early morning rain showers dulot ng habagat. Ang siyang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ngayong buwan nga ng Hulyo, 2 bagyo ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Butchoy at Karina. Habang sa buwan ng Agosto, bukas, August na po, inaasahan naman natin 2 o 3 bagyo ang mabubuo at papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon nga, wala rin tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin, ligtas na pumalaot ang mga sasakyang pandagat malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Pero iba yung pag-iingat kapag meron tayong mga thunderstorms na kung minsan maaaring magpalakas ng alon ng ating karagatan. Ang araw natin, sisikat, mamayang 5:39 na umaga at lulubog, ganap na 6:26 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Inihayag ng Police Regional Office 11 na nakakalat na sa iba't ibang lugar sa Davao ang wanted posters ng religious group leader na si Apollo Kibuloy at 4 pang kapwa-akusado nito. Ayon sa pulisya, dapat malaman ng publiko na wanted ang 5 at may pabuyang matatanggap ang makakapagturo sa kanilang kinaroroonan. Si MJ Vasquez, humahataw! Hataw Balita ngayon! Nakakalat na sa iba't ibang lugar sa Davao ang mga wanted posters ni religious group leader Apollo Kibuloy, Jacqueline Roy, Crescente Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simañez. Nakalagay sa posters na wanted ang mga ito at may patong sa ulo na 10 milyong piso para kay Kibuloy at tig 1 milyong piso sa 4 na kapwa niyang akusado. Hinihimok din nito ang publiko na makipag-ugnayan sa mga otoridad kung may impormasyon sa kinaroroonan ng 5. Ayon kay Police Regional Office 11, Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, siya mismo ang nag-utos sa mga pulis na mag-imprinta at ipaskil ang mga poster sa mga matataong lugar. Actually, hindi na sa mga police stations. I ordered that it be... Nagpa-print na kami ng 200 piraso eh. Kaya makita nyo sa iba-ibang parts ng Davao City and elsewhere in the Philippines.
Pinapopost ko na rin sa aming website so that it will be worldwide. Kasi these people has the capability to run away from the Philippine laws. Nais lamang umano nitong ipatupad ang batas na hulihin si Kibuloy dahil may warrant ito. Patuloy namang pinaghahanap ng PNP ang kinaroroonan ng 4 pang kapwa nito akusado. Kinumpirma rin ni Torre na naibigay na ang 1 milyong piso sa informant na nagturo sa kinaroroonan ni Pauline Canada, kaya ito nahuli. That's the least that I can do to support the effort to bring to justice Mr. Kibuloy and his cohorts. So, yan ang support na maibigay ko sa ating effort na malaman ng taong bayan dito sa Davao na merong reward sa kanya na 10 million. Baka hindi pa kasi alam ng ibang mga tao eh. Kailangan din natin kasi talagang ipaalam sa mga tao na may warrant. So, the warrant should be served. The ends of justice should be met. Nananawagan din ito sa mga abogado ni Kibuloy na isuko na lamang ang mga ito sa mga otoridad at harapin ang kanyang kaso. Ito ay isang legal na utos ng korte. Okay? There's always, walang question din dapat sa warrant of arrest na yan eh. Anong gusto nila? Rule of law man kaya ang gusto nila? The rule of law says, ito may warrant, may utos ang isang judge. Dalhin nyo sa akin ang tao na to. Si Kibuloy ay may warrant of arrest para sa child and sexual abuse na inisyo ng Davao City Regional Trial Court at human trafficking mula sa Pasig City Court. Nahaharap din sa kasong sexual abuse ang 4 na kasama nito. MJ Vasquez, humahataw sa balita ngayon. Umabot na sa 15 barangay ang apektado ng African Swine Fever o ASF sa bayan ng San Jose Occidental, Mindoro. Mahigit 9,000 baboy naman ang tinamaan ng sakit ang isinailalim na sa culling procedure. Si Christian Lopez, humahataw! Hataw Balita ngayon! Puspusan ang ginagawang paghigpit ng lokal na pamahalaan ng San Jose Occidental, Mindoro, bunsod ng paglaganap ng kaso ng African Swine Fever o ASF sa 15 barangay nito. Mahigpit ng sinusuri ng surveillance at monitoring team ng San Jose Local Government Unit ang mga kainan malapit sa mga paaralan sa Barangay Bagong Silang, Barangay Labangan Poblasyon at Barangay Bubog. Layunin nito na maiwasan na magbenta ng ulam na baboy ang mga itiri na namatay sa sakit at maging ligtas ang mga kakain nito. Batay sa pinakabagong tala ng Municipal Agriculture Office ng San Jose, umabot na sa 1,704 ang namatay na baboy sa sakit na ASF, habang nasa 7,574 na ang sinailalim sa culling procedure at sa kabuuan ay umabot na sa 9,278. Mga barangay na apektado ng ASF sa San Jose Occidental, Mindoro, Bagong Sikat, Bayutbot, Bubog, Camburay, Sentral, La Corba, Labangan Poblasyon, Mabini, Magbay, Marin, Mapaya, Murtha, San Agustin, San Isidro, San Roque. Umabot na sa 106,666,000 pesos ang naging estimate loss dahil sa nasabing sakit. Nagsagawa na rin ng pagpupulong ang bayan ng San Jose sa mga punong barangay sa kanilang lugar na apektado ng ASF upang mapabilis ang ginagawang depopulation ng mga infected swine at maiwasan ang pagkalat nito. Christian Lopez, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita ngayon! Kinilala ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol ang pinakamaganda at maayos na mangrove site sa buong Bicol Region sa idinaos na Ibaka 1 Awards ngayong taon na isinagawa sa Legazpi City, Albay. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita ngayon! Isinagawa ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol ang Ibaka 1 Awards 2024 sa Legazpi City, Albay nitong Biyernes, July 26. Kaugnay ang naturang event ng International Day of Conservation of Mangrove Ecosystem ng DENR. Layo nito na magbigay ng pagkilala sa mga di matatawarang kontribusyon ng kanilang mga kawani, katulong ng mga lokal na pamahalaan at ilang NGOs sa preserbasyon ng vital mangrove habitat sa buong Bicol Region.
Natutuwa kami kasi mula nang inunsad natin itong search for best mangrove na ito sa Bicol, marami nang nagpa-participate at nagsusuporta. Dagdag pa ng DNR, mahalagang maintindihan ng ating mga kababayan ang mga kahalagahan kung bakit kailangang pangalagaan ang mangrove ecosystem. Ang pinakamahalagang function nito ay mag-sequester ng carbon. Of course, nagiging habitat din ito. Actually, breeding places ng mga various fish species. At ito din ang nagsisilbing protection. Nakita nyo kung may mga kalamidad, may storm surge, ito yung nagpo-protect. Itinanghal bilang 4th place ang Danao Mangrove and Eco Park sa Balod Masbate at 3rd runner-up naman ang Mercedes Critical Habitat sa Mercedes Camarines Norte na pawang tumanggap ng 5,000 piso. Nabigyan naman ng 10,000 pesos ang 2nd runner-up award na nakuha ng Kaaluan Mangrove Area sa Tinamba, Camarines Sur, habang 1st runner-up naman ay nasungkit ng Coastal Barangays ng San Jose, Panganiban, Camarines Norte na nabigyan ng 25,000 pesos. Tinanghal bilang champion sa ginawang Ibakawan Best Mangrove Area ang Siruma Local Mangrove Conservation Area sa Camarines Sur na nakatanggap naman ng 35,000 pesos. Dahil kami po ay na-recognize bilang isang champion po dito po sa Best Mangrove Area, siguro makakatulong po ito sa patuloy po naming pagpoprotekta ng aming mangrove areas dahil ito po ay makakatulong sa ating mga local fishermen, hindi lang fishermen, farmers din po. Mapapalago pa po natin yung ating mangrove areas. Lalaban sa National Awards ang tinanghal na kampiyon sa Para El Mar para maipakita ang pinakamagandang mangrove area sa buong bansa. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Itinuturing ang Jasper bilang isang pinakatanyag na pambansang park sa Canada, kung saan kilala sa buong mundo dahil sa makapigil hininga nitong natural na kagandahan na sa ngayon ay nakararanas ng matinding trahedya bunsod ng wildfires. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon. Nabura ng sunog ang halos ikatlong bahagi ng bayan kung saan kailangang mag-evacuate ng mga tourist dahil sa nangyaring malaking wildfire na tumagal ng higit 1 linggo. Tinatayang 400,000 na mga turista ang bumibisita sa naturang lugar taon-taon at sa kasalukuyan, wala pa sa 5,000 na residente ang pinayagang makauwi sa mga tahanan. Ayon sa mga bumbero, may napakalaking apoy na humigit kumulang 300 talampakan ng taas na papalapit sa bayan, ngunit handa ang mga bumbero sapagkat nagsanay sila para sa nasabing insidente. Kaya malaking tulong ito para ligtas na makalikas ang 25,000 na turista at residente. Ligtas din sa sunog ang mga infrastruktura tulad ng ospital at mga paaralan maliban sa ilang mga hotspot ngayon. Naapula na ang apoy sa Jasper, bagaman humigit kumulang sa ikatlong bahagi ng mga gusali sa bayan ay natupok. Wala pa ring timeline para sa mga residente na makabalik sa Jasper sapagkat ang apoy ay patuloy na sumusunog sa malawak na nakapaligid na kagubatan kung saan sinasabing maaaring tumagal ng halos 3 buwan o mahigit pa bago makontrol ito. Sa nasabing sunog, nakapagtala ng nasa 400,000 na apektadong lugar sa dako ng California na maituturing na ikapitong pinakamalawak na wildfire sa kasaysayan. Noel Poliarco, umahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At sa atin namang shout out na mabilis, Sunny. Ikaw na. Yes, muna na ako, amigo Sherwin at Marie. Yan shout out sa mga kasama ko ngayon. Kasama ko sila Mike, si Cyrus at si Brother Chris at syempre si Brother Klein at saka si Lucas at see you soon Marie dyan sa Austin. Okay, Marie, go ahead. Ay, sana nga, shout out sa inyo. Alam mo, amigo,
4 hours lang ang layo namin ngayon ni Sunny, pero malayo pa rin dahil sa napakalaki ng Texas. Shout out sa ating mga kababayan dito naman sa Austin, Quilinan, San Antonio, at syempre sa ating mga kababayan dyan naman sa San Pedro, Laguna. Sana ay okay na ang pagbaha, amigo? Sana wala masyadong na-damage o napinsala. Go ahead, amigo. Oo, dito sa San Pedro wala naman at sa Laguna. Ayan, at sana makarating din dyan sa Texas. Ayan, at shoutout din po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Lucas Kapitulo 18, talatang 1. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mangang lupaypay. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-31 sa buwan ng Hulyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Wednesday morning, July 31, 2024. At mula naman dito sa San Antonio, Texas, USA, ako si Sunny Cos. At ako naman po si Marie Peñaranda mula dito sa Austin, Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.